Tungkol sa kalagayan. Tiyak na Layunin. tiyak na layunin. Okay. Ngayon, bago tayo dumakusan, ay magkakaroon muna tayo ng balik-aral. Sino pa nakakaalala ng ating pinag-aralan kahapon? Steven? Patungkol po sa kalagahan ng mga halituntunin pagsunod sa Christ. Magaling! Tama po ang sagot ni Steven. Ngayon, upang magkaroon tayo ng kaalaman sa ating nakaraang aralin, ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Makibasa po ng sabay-sabay at malakas ang panuno. Kunin ang puzzle pagkatapos gumawa ng halitunin patungkol sa larawan ng puzzle. Ipakita at ibigay ang buong puzzle sa papel. Naiintindihan po ba? Opo! Ito ang magiging unang pangkat, pangalawang pangkat, at ito ang ikatlong pangkat. Halimbawa ito nag-lunch ko na malit ang kape. Okay na. Tapos na po ba? Opo. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang gawin ang inyong gawain. Tapos na po? Opo. Okay, magaling. Masaya ako sapagkat inyong naalala ang ating pinag-aralan kahapon. Ngayon naman, itatapon na tayo sa ating bagong aralin. May ipapakita akong mga larawan sa inyo at inyong sasabihin kung ano ang nasa larawan. Ano po ang nasa larawan? Batang inay. Bata po. Ano po ang nangyayari sa bata? Ano po ginagawa niyo? Inaway. Okay. Naranasan niyo na ba? Naranasan niyo na po ba ito? Opo. Sa ating paligid po, hindi po natin naiiwasan na magkakaroon po ng mga pagkakataon na makakasalamuha tayo ng mga taong masama ang ugali o hindi maganda ang pakikitungo sa ating kapwa. At ang tawag ko doon ay pangbubuli po or bullying. Pangalawang larawan po. Pinagtatawanan. Maiingayan! Grabe si Ma'am Bel. Yung maklapang. Sa palagay niyo po ba? Hindi maklapang. Panguli tayo ng ating mga kapwa. Binubuli. Tama po ba na labanan natin ang pagtanggol ng ating mga sarili? Sabi, paano pagkakulang sa akin? Suntok sila ng binubuli. Sir Dinagan. Tama po na kailangan natin ipagtanggol at maging matapang tayo para malabanan natin ang pagtutuli ng ating mga kapwa-bata o ating kapwa-tao. Ma'am, paano po itanggol ang nagbubuli? Sumbong sa teacher. Ano po? Sabi mo, suntokin. Makipag-usap ka po ng maayos. Suntokin. Tapos, Suntukin. hindi po. Suntukin na rin. Hindi po pwede suntukin. Sabi. Ino. Kailangan po, Ewan, suntukin lang. ang mga namumuli ay kaibiganin po Oh, natin. Ma'am, sinusuntok mo. Tapos batiin ko pa din siya. Dapat ganun yung interaction. Kaibiganin po natin ang mga namumuli kasi baka po may mga problema sila sa bahay nila or baka po may problema sila sa parents nila. Kausapin po natin sila, tanungin po natin kung bakit po ganun yung behavior nila. Teacher, paano po magbigarin mga bago? Patulan, patulan, patulan. Dapat hindi pa rin nagpapasuko kay teacher. Kulit din ito. Sa parents po, pwede po sabihin sa parents. Sa guardian po, sa ibang guardian. Sa principal.
Teacher, pwede po sa kapitbahay? Opo, pwede po. Meron na walang kapitbahay. Okay, magandang umaga. Sino nagbabasa sa inyo ng kwento o nakikinig? Ayan, magaling dahil may saga, meron akong babasahin sa inyong kwento. At nais ko makinig ang lahat at pagkatapos sa ating kwento ay meron akong mga katanungan. Ayan, ang pangagat ng ating maikling kwento ay Ang Tapang ni Anton. Si Anton na isang batang laging masaya. Isang araw, habang naglalakad siya sa palaruan, may lumapit sa kanya magkakagandang bata. Hoy Anton, akin na yung laruan mo, sabi ng batang huli. Natakot si Anton. Ito ang unang pagkakataon na may nahuli sa kanya. Gusto niyang tumakbo pero naalala niya ang sinabi ng kanyang nanay. Sabi ng kanyang nanay, Anton, kapag pinagpupuli sa'yo, huwag kang matakot. Sabihin mo sa kanila na itigil na ang kanilang ginagawa. Sabi ng nanay. Kaya huminga siya ng malalim. Si Anton at tumingin sa puso. Hindi ko ibinigay. Hindi ko ibinigay sa iyo ang pagkakas ko. Akin ito, sabi ni Anton. Nagulat ang huli. Hindi niya inaasahan na lalaban si Anton. Sinubukan niya balik ang gawin ang laruan, pero hindi pumayag si Anton. Itigil mo na yan, sigaw ni Anton. Kung hindi, tatawag ako ng guro. Natakot ang huli na mahuli kaya tumakbo siya. Tuwang-tuwa si Anton. Nagawa niyang labanan ang huli. Mula naman, hindi na natakot si Anton sa mga huli. Alam niya na kung siya ay magiging matapang, kaya niyang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang mga kaibigan. Doon nagtatapos ang ating maikling kwento. Ngayon, sino ang pangunahing tauhan sa ating kwento? Magaling. At sa tingin niya, anong sinabi ginawa ng huli kay Anton? Magaling, kinuha ang kanyang laruan. Ngayon, anong sinabi ng nanay ni Anton sa kanya? Tama, huwag matakot. At ano naman ang ginawa ni Anton upang maprotektahan ang kanyang sarili laban sa huli? Ano ang kanyang ginawa? Hindi siya pumayag. Kung kayo si Anton sa kalagayan ni Anton, ano ang inyong gagawin? Gagante! Ay hindi po, dapat po, magsubong po tayo sa ating nakakasanda o sa mga nanay natin, magulang natin, o kaya sa guro. Intindihan po ba? Opo! Ngayon, naman, ano ang kalagayan ng paglalaban sa mga nanguhuli sa atin? Gantihan! Ano siya? Tama, may pagkatago natin ang sarili natin sa mga nanguhuli para hindi na tayo ulit hulihin. Intindihan po ba? Opo! Tigas na niya, ulo nila, sir. Ngayon naman, talagang lubos ninyong naunuan ang ating gawain, ang ating alaligin umaga. Meron akong maghandang pangkatang gawain. Makibasa nga ang ating katuto. Bawat grupo ay mag-aaral ng mabuti ang sitwasyon sa larawan. Pagkatapos, pag-usapan niyo kung ano ang dapat gawin sa sitwasyon ito. Gaya ninyo ang larawan na nagpapakita ng tamang reaksyon o dapat gawin sa harap ng pambubuli. Okay, magaling. Meron ako dito mga larawan at sa itaas ng larawan ay nagpapakita ng pagpupuli at sa ibaba naman ito ay ang dapat nyo gawin at hindi dapat gawin. Ngayon, nandito ang ating paalala sa bago ang ating gawain. Okay, basa ang ating paalala sa ating pangkatang gawain. Basahin natin, piliin kung